Indo, di ba? Hindi ako matiis daw ni sir. Ayan. Talagang binigyan na ako ng ano. Ayan, Marby. Very good talaga tong ahente na to, guys. Guys, ibibigay ko na yung number ni sir sa inyo, guys. Mag-vlog ako mamaya, guys. Ha? Sa kontakin nyo na siya. Ayan. Guys, malaki nga, oh. Diyos ko, paano kaya ito, oh. Ayan, oh. Saan kayo dyan, guys? Oh. Di ba? Naku po. Re-arranging tayo niyan. Oh, guys, ayan na, orderin natin. Oh. Hala ka. Ayun pa, ang dami. Ayan. Ayan guys, may pa-promo tayo galing PMFTZ na 30 pieces na kape na Kopiko Blanca. At ilang pieces nito? Ate ano? Bilangin nga natin. Parang pinakapamasko na sa akin ng PMFTZ ko guys. Kaka-renew lang natin ng ano natin. Ha? Bilangin nga natin. Bigay or discount? Hindi yan discount. Ano yan? Libre? Free yan. Sakto pag may promo kasi sila. Para yan sa mga kaya magandang nasa ahin ka talaga kumukuha. Natutuwa ako dyan sa ahente na yan. Dahil pinagdadamutan pagdating sa promo. Pinapriority ako. 16, 30. Sabi nga, naku po, Diyos ko Lord. Magaming na ito. Oo, magbebenta tayo niyan. O diba, laking bagay. Ang expiration, 2025. Tapos may kapit tayo. Ayan. Ay, ano mo na to? Ilagay mo na to sa lalagyan na natin ng plate. Diba? Ayan. Laking ano. Nagbayad tayo ngayon, almost 37,000. Ayan, hi guys, Mami Park is here. So, same as before, busy kami, maraming ginagawa, ganyan. Now, so in today's video, I'm not that so happy. Literally. Sasabihin ko sa inyo mamaya. Now, mag-shoutout muna tayo at sasagot muna tayo ng mga questions. And in today's video, I do hope na sa mga kasari owners, lalo na sa mga level up at may mga empleyado, I think it's about time to open up a thing na para pagka, mamaya, pag-usapan muna natin ang ating Pero masaya ako kasi ang ganda na binigay sa akin na promo ni PMFTZ, no? So, pero mag-shoutout tayo sa ating last video, okay? So, let's do shoutout. Yung nagpunta kami ni Angie sa nagpunta kami sa Massway. Ayan. Ellen Pilar, maganda naman talaga Mami Park, yung di nag-iipon, ilagay na lang sa tindahan talaga. My problem is, nasa utangan yung halos malaki ko na puhunan. Hirap talaga pag ganitong malapit sa mga kamag-anak. Thanks Mami Park. Talagang, even before sa mga vlogs ko, talagang pangit man pakinggan, it's really pain in the ass being in a business surrounded by relatives. Kasi talagang hindi tayo makakatanggi, magpapautang at magpapautang talaga tayo. So this is a very challenging part or case sa mga kasari na nasa ganitong sitwasyon. And I just do hope na kung bago ka pa lang sa pagtitindahan and ito ang magiging senaryo mo na magiging malapit ka sa mga kamag-anak, ngayon pa lang practicein mo ng maging matigas. Kung nasa abroad ka, ngayon pa lang matuto ka nang ipakita sa kanila na nagkukuripot ka. Hindi nagdadamot, nagkukuripot. Iba yung kuripot sa madamot, no? Para maintindihan nila na ang negosyo ay hindi para utangan ng utangan, no? Kaya ako pa lang, simula pa lang talaga ng pagtitindahan ko dito, hindi ko yan ginawa. Kasi yun nga yung mangyayari, no? Kaya kamag-anak man yan or hindi. Okay? So this is a lesson learned to us. Kasi talagang kapag tayo bumagsak, hindi nila tayo matutulungang iangat. That is the sad reality, no? So Ma'am Ellen Pilar, kapit lang. And I really do hope na once you get through with this situation, sana hindi na maulit, no? Kasi wag mong hayaang mawala ang pinaghihirapan mo. Kasi ito yung tumutulong para sa pamilya mo. Not all the time, people, relatives, you can rely on when it comes to circumstances, no? So, please lang, no? Ayan. Angeline Balmores 5461, sa kanya po nanggaling ang ating topic na na kung normal ba yung nagdadagdag ng puhunan.
So, sumagot siya. Sabi niya, thank you, Mommy Park. Maganda naman yung pinoproblema ko. Haha, good problem. Which is, yun din yung sinabi natin sa video. Maganda yung sitwasyon niya. Good problem kasi ito. Okay? So, I'm happy na we are in the same page. Bread and butter din namin tong tindahan namin. Katulad ko din, no? Kaya di rin ako nakakapag-ipon. Ilang beses ko na din pong tinatry sana mag-ipon. Katulad, no? So, yung ipinapaluwal ko ngayon, dati ko na siyang nagagawa. Nababalik ko naman ngayon. Siguro dahil bare months na, mataas nga ang demand, pero pa konti-konti, natatabihan ko pa naman kahit konti. Di ko pa lang din talaga mabayaran pa ng buo, which is also happening to me. Katuwa no? Hindi, nakakatuwa lang na, parehas nangyayari sa atin, no? Nakaka-relate talaga ang mga kasari. Ayan. GCash naman galing yung pinampaluwal ko, di kasi namin ginagalaw ang kita sa GCash at may pinaglalaanan. At least, napapakinabangan pa muna namin hanggat di pa namin ginagamit yung pera, no? Mas maganda talaga nire-reinvest, pinapanganak. Kasi that's what really a business people doing, no? Hindi yung may pa-challenge pa. Baka mamaya sabihin nyo, may pinatatamaan ako, ha? Ever since the world began na nag-start ako ng vlogging, I never encourage you guys to do an ipon in the jar, no? Lalo na kung sa galing din naman sa tindahan yon, no? Ipamili mo, paikutin mo, nang sa ganon mabilis ang paglago at paglaki ng hanap buhay mo. Ganun po talaga sa atin ng mga kasari ng gagaling. Ang ating puhunan ay paikot-ikot lang na parang Sarah G na kanta, di ba? So panindigan natin yon kasi iyon talaga ang tamang gawin, magpa-rolling, no? If you want, hindi masamang mag-ipon. Mag-ipon right after the net income. Yon ang aking laging ipinupunto. Mag-ipon right after the net income. Not yung hindi pa nagkikwentahan ng net income, iniipit mo na ang pera. Yung blessings, iniipit mo din. At yung mga, yung mas opportunity pa na sana ay nag-open para sa iyo. Okay? So, ayan. So, Ricky Anuevo, 23 hours ago. Ricky Anuevo, hi Mommy Park, same din po sa wife ko, hindi siya nag-iipon, idinadagdag niya na lang sa puhunan. Nakita ko naman na mas malaki na ng kinikita. Happy selling, God bless po. Diba? Kung may paghuhugutan para madagdagan, lalo't hindi naman pa kailangang mangutang, why not? Diba? So, galawin mo na lang yung meron ka. At least wala kang 30. At least wala kang, ano ba tawag doon? Wala kang obligations. Okay? Ayan. Ellen Pilar again. Oo, Mommy Park. Ganyan din po yung aking ginagamit. Talagang nagbabakbak yung mukha ko. Pero araw lang yan, Mommy Park. Mawawala din naman. Love you, Mommy Park. Always watching. God bless po. Nasa bahay po kasi Si Angie yung nagsabi sa akin yan, feeling lotion. Actually, gumana siya sa amin ni Ate Ana. In just one day lang. Guys, one day lang. Kinabukasan nagbalat yung mukha ko. I can't believe na merong ganung product. Kasi usually, yung nagagamit na product to exfoliate our skin is, it takes 1 week, no? Tapos ang dami pang nilalagay. Ito, isa lang. Peeling lotion lang, yun na yun. Maghilamos kang mabuti, mag-cleanser ka para ma-deep cleanse siya, and then, tsaka mo ilagay yun, no? Grabe talaga. Ay, hindi lang kita dito sa camera, pero, ayan pala, nagbabalat talaga yung ano ko. Sobra talaga ako satisfied. And, ang ginagawa ko po ngayon, every other night, kasi nga, ayoko din naman baka mamaya may mangyari sa mukha ko. Pero so far, wala naman. This is the best product. Next time, ipeflex ko sa inyo. Ayan, kasi nga, ang dami ko ng blemishes, umiidad na tayo, syempre hindi may iwasan, yung mga stresses natin. Ayan. So, doon sa mga nakikinig na mga lalaki, na pasensya na kayo ha. It's a girl thing, you know. Ayan. So, next would be Venus Batang 2760. Sabi niya, ako Mommy Park, lahat ng allowance namin, ibinibili ko ng paninda. Kasi dati, allowance namin ubos, wala pang isang buwan. Nakakautang pa ako, pero ngayon, may paninda na ako na may allowance at di na ako umuutang. That's the best decision that you've ever done. And continue it, no? Kesa nga naman maubos. Hayaan nating manganak. Yon ang ating goal. Okay. Mario Aguas, 158, always watching po. Marami po akong natututunan sa inyo. Elena Medina, 715, Mommy Park. Meron po dito niyan sa Pulilan, Bulacan. Masway Supermarket naman po. Yung uniform, same po. Mas mura po talaga diyan compare sa Pure Gold. Yes, mas mura siya compare talaga sa Pure Gold. At meron din silang points card, 50 pesos. Hindi lang ako nakakuha nung nakaraan kasi two-way busy that time kasi bago yung supermarket. Kung compare ko sa presyo, mas mura sila. So, malaking bagay, no? It's a bit threat to us na mga maliliit na kasari. However, dahil nasa loob ng subdivision, kahit papaano, ay medyo lalaban pa rin tayo sa buhay. So, yun yung maganda, no? Na kahit papaano, makakaano pa tayo kasi lalo na bread and butter natin ito. So, we just cannot be kampante, no?
We just cannot be relaxed, no? At let's admit it, guys, no? Kapag nasa ganito tayong negosyo, kailangan lagi tayong aware, lagi tayong keen observer, no? Lahat na dapat nating iugali bilang negosyante, no? Na mabuting negosyante, ha? Okay. Shout out to Samsets TV 4089. Done watching Idol, full fact, no skip. Maraming salamat po. Neril Sanasa, ano yun? Neril Asanasa Fra 9239. Ayan. Sabi niya, hi po, Mami Park. Natutuwa ako sa kung anong meron ka ngayon. Ako po ay may tindahan din po. Maliit nga lang. It doesn't matter if malaki, maliit. As long as you are in business. No? And you're doing good. You're doing great. Improvement. Okay? Ayun. Maraming salamat po. No? Natutuwa ako yung mga minsan sa iba mo pa mararamdaman yung masaya sila sa nararating mo. Just thank you very much, guys. May hugot si Mami Park. Charot lang. Okay, ayan. Evelyn Kosaka 4792. The reason baka walang sound. Ayan. Yung nga kasi sabi ni Ma'am siya yung first viewer ko doon sa uploaded video ko nung nakaraan. Wala daw sound. So tinesting nga natin at meron naman, nag-reply ako na meron naman. So maraming salamat po, no, Ma'am Evelyn Kosaka. Watching from, if I were not mistaken, si Ma'am Evelyn ay watching from Washington DC, no? Ayan. Meron pa ako nung si Ma'am Evelyn Campiud ba yun? Josephine Campiud, na taga USA din. Dressmaker siya, no? Naka-base din siya sa USA. Ayun. Sabi niya, but it's okay na today. Ayun, Washington nga, kasi nandito ako sa Washington State. But it's okay na today, yan sabi niya. Hello po. Thank you po for watching Mommy Park. Winnie07, watching here Mommy Park. Ayan. Shoutout din natin si Mama Lonsi, si DTV, Team SF, lahat, everybody. Shout out sa inyo. Ayan. So, ano ba ang pag-uusapan natin for today's video? So, I know I don't have to vlog pa this and I don't have to open up pa this in public. However, just in case na may mga magtatanong, just in case na may makakapanood na kapwa ko mga kasari, na hindi ko naman alam kung sino mga subscribers ko talaga lahat dito sa Willow Bend, dito sa buong Pandi. At least, kasi I know darating ako sa situation na dahil magiging tahimik lang ako, hindi ako basta papatol. So this is way of to protect my principles and to protect my business credibility and to protect my dignity. Wow, dignity. Yon. Alam nyo guys, hindi ako mabait. For me, para sa akin. At sa mga nagsasabi sa akin na mabait ako, nagpapasalamat ako. Kasi meron daw mga bagay sa iyo na hindi mo alam pero alam ng iba. Hindi mo nakikita pero nakikita ng iba na character mo, no? So kaya importante yung meron kang best friend, may mga kaibigan ka na they telling you kung hindi na normal ang pinag-uugali mo, kung hindi ka na, kung you're out of the line na, ganyan. Na people that really loves you and concerned, so they are willing to correct you, they are willing to tell you the truth, to make you open your eyes, no? Yung maging eye-opening ang mga bagay-bagay for you to help you out, to have an open in all aspects ng buhay. So ano ba ang ibig sabihin ng Mommy Park? Wala na po dito si Ate Ana. Kung hindi nyo na po siya makikita sa mga vlogs, pag nagla-live ako sa mga backgrounds, hindi na po siya nagwo-work sa akin. At I fire her. No? I fire her. Hindi po ako yung tipo ng among basta ng tatanggal ng tindera hanggat maaari. Kasi yun yung pinaka-hate namin yun yung pinaka-sad part sa negosyo na ayokong nangyayari. Pag gusto kita, kailangan mo ako, we can work together, no? We can work it out. We can work things out. Kung ano man yung mga kailangan nating i-work out together. Yun ako. Being 1 year and 2 months of Ate Ana working here, marami talaga ang pagbabago na nangyari sa kanya bilang empleyado ko. Nagsimula siya sa akin as kasambahay and then helper dito. Nagsimula siya sa ganon. And if I will rate overall ang kanyang quality of work, I hate to compare. Hindi ako nagko-compare, guys, ha? Walang-wala siya kay Angie. Walang-wala siya dun sa mga iba ko pa na mga nagustuhan sa trabaho. Walang-wala siya kay Jody, yung isa ko rin naging tindera dito na naging tandem ni Ate Ana. Yung unang naging tandem ni Ate Ana, si Ate Maya, nag-abroad, nag-resign, nag-abroad. And then, nagkaroon siya si
nagkaroon siya ng kasama si Ate Jody, ilang buwan din dito. So si Ate Jody naman kasi cannot commit sa mga araw na kailangan siya kasi negosyo to di ba? So hindi ko rin kaya yung ganong ano. And Ate Jody is also nag-resign siya. Kinausap niya talaga ako. And nag-resign siya ng maayos sa akin. And dumating dun sa puntong on-call ko siya. Pero hindi ko na rin siya pinatawag eventually kasi nga hindi rin maaasahan kapag ino-on-call. So all in all, naghiwalay kami nang wala kaming naging pangit na ano. Kasi nagkita pa kami sa school, nagkausap pa kami. So sumatotal, naging mag-isa ulit si Ate Ana. And Ate Ana suggesting that maybe it's better na kami na lang. At least parang medyo mas okay pa siyang kumilos kasi nga wala siyang kasama. So parang naging trademark yung dating na walang nakakasundo si Ate Ana. Pero mas laging siya ang pinipili ko. Why? Kasi kung sa quality ng work, mas quality magtrabaho si Ate Jody. However lang talaga, maligalig siyang turuan. Pero pag sinabi mo naman yung maayos siya magtrabaho sa bahay, maayos magtrabaho si Ate Jody. Wala akong mapipintas. Pagdating sa paglalaba, wala. No, dito nga lang medyo slow siya ng konti dito sa store. So sa madalit sabi, nag-isa si Ate Ana. And syempre dumadating tayo dun sa punto na nagle-level up yung natin, no? And at the same time dumating din dun sa punto na ni-level up din natin ang sahod ni Ate Ana. Nung mawala yung una niyang kasama na si Maya, ni-level up ko siya agad sa kanyang position. What I mean is, hindi ko na siya pinapunta sa bahay, never na siyang ng askas ang bahay, hindi na siya gagawa ng mga gawaing bahay, and tututok siyang matuto dito sa tindahan, at dito siya na lang. Hindi na siya maglalaba, maglilinis, whatsoever pa sa gawaing bahay. Kasabay din na in-erase ko siya ng sahod, which is 8,000. And then, nung nakasama niya si Jody, nung nawala si Jody naman, nung dumating si Jody tapos nawala, ni-raise ko siya to 9K. But still, hindi siya gumagawa sa bahay. Dito lang ang focus niya. Tandem kami, alauna ng hapon hanggang closing. And dahil mag-isa siya, dahil siya din naman ang may gusto at may request doon na wag na munang kumuha ng kasama dahil nga siya ay hindi rin the reason of kaya naman daw niya and the reason of hindi siya komportable na may kasama siya. Kasi nagkaroon sila ng history ng pagtatalo ni Jody. Nagkaroon sila ng problemang dalawa. Dumating ako sa point guys na sinara ko ang tindahan just to i-meeting ko yung mga taong to na empleyado ko na mas mga matatanda pa sa akin na I'm hoping that they are more mature than me. Imagine mo, at 37 years old, nagse-sermon sa mga 40 na mahigit ang edad. Di ba? Literal. Kasi bakit? For them to make things right in a way na ako ang amo nyo, ako ang boss nyo, ang mga utos ko ang masusunod at hindi kayo. Kung anong tinuturo ko, iyon ang gawin nyo. Lalong-lalo na pagdating sa mga items, first in, first out, check expiration, maglinis, panatilihin ang kalinisan, and on top of it, honesty, and yung trust ko sa kanila, and also yung customer service. Ayoko ng chismosa, ayoko ng marites. So, nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan for the reason of Ate Ana taking advantage the days na I'm gone, busy, getting my stocks and supplies outside. I mean, yung namimili ako. Kasi ang billing ko dito, isa sa number 1 rules ko, pinapayagan ko kayong mag-soft drinks. But not to the point naman na mismo yung titirahin nyo. Kasi magkano ba ang mismo? 18. Magkano, ilang beses kayo iinom? So sabi ko, magtubig kayo kasi yun ang kailangan nyo. At paminsan-minsan po pwede naman kayong mag-soft drinks. Kung gusto nyo magmerienda, magluto kayo dyan. Kainin nyo kung ano yung gusto nyo kainin, hindi abusado. So syempre, bilang amo ako kasi, kinakausap ko yung mga yan. Natingnan nila ang isa't isa. No? Kasi wala akong, unless magkakaroon sila ng conspiracy, yung magsasabuatan sila, di ba? So, syempre, pinababantayan ko sila sa isa't isa. Nang sa ganoon, kung sino ang gumagawa ng kasablayan. That time, may mga camera ako dito, pero hindi siya nagre-record. Pwede ko lang siyang tingnan sa apps, pero hindi nagre-record. So, one of the reasons why bigla akong namili, kung napapansin nyo guys, sa mga iba kong vlog, yung mga dati ko subscribers dito, nag-vlog ako ng mga CCTV. No? Kasi may CCTV kami, hindi pa nasi-set up. Kasi dahil nung naglipat kami, hinanap pa namin yung DVR, hinanap pa namin yung mga wires, tapos sinet up ni Daddy, ganyan. Hinanap pa namin yan kasi wala pang monitor, hindi pa din na ikakabit. So, sa madalit sabi, umasa ako ngayon doon sa mga CCTV na nabibili online, nabibili sa mga online shop na nagre-record, na mare-review ko sa camera.
Sa cellphone, sa apps. I suddenly decided to do that nung nawala si Jody. Kasi si Jody po nag-resign for the reason of ayaw niyang madamay sa mga kabalastugan na nangyayari without my knowing. I'm so surprised. And napatunayan ko rin na wala na si Jody dito. Napatunayan ko rin, nakita din ng mata ko. So kaya, pero sa kabila nun guys, pinagpasensyahan ko. Alam niyo kasi nahawa ako Alam niyo po kung bakit. Kasi ang katwiran ko, kapag inalis ko siya dito dahil sa ganung dahilan, yun talaga ang magiging, pag may mga nagtanong, yun talaga masasabi ko. So I mean, nung sinabi ko sa daddy yun, nung nag-open up ako kay daddy at kay Beshi, ang gusto nila, sabi ni daddy, normal yan kasi wala ka lagi. Kaya nga kailangan may mga safety and security precautions or kaya measures. Kaya ako napabili ng mga CCTV. May CCTV dito, dine at saka doon. Kaya nga sabi dito, hindi ka naman Mami Park mahilig sa camera. The reason is, alam niyo po kung ano, hindi dahil para sa mga customer. Para lang kay Ate Ana yun. Para lang ma-monitor ang galaw niya pag wala kami. Yun po ang dahilan. And yun nga, sabi sa akin ni Jody noon na, Mami, I just cannot say further pa kasi I think nasabi ko na lahat. Pero hoping ako na one day, mata mo mismo ang makakita ng mga nakikita ko. So that time kasi nagki-Christian si Ate Jody. So may mga hindi ako gustong character ni Jody when it comes to work. But when it comes to character, being a person as is, okay naman siya. No? And akala ko nga nun, nainggit lang siya kay Ate Ana kasi syempre, alam niya na mas magaling siya kay Ate Ana. Tapos pero mas mataas ang sahod ni Ate Ana. At sinabi naman niya na naintindihan niya kasi mas matagal sa akin si Ate Ana. Si Ate Ana kasi yung hindi niya ako iniwan sa panahon na kailangan ko siya. Kaya nga sabi nga ni Beshi sa akin, nung kailangan mo siya, hindi ka naman niya iniwan. Which is true. But the point is, given ba na reason iyon para abusuhin ako. Ugali na lang talaga yung pinanghahawakan ko sa kanya mula nung nawala si Jody. Ugali na lang yung pinanghahawakan ko at wala talaga akong makasama. At ang sabi naman ni Daddy, huwag mong tanggalin si Ana kasi kasundo mo siya sa ugali. Kasi sa ugali naman si Ate Ana, hindi pala sagot, ngingiti-ngiti lang. So that is why I keep her as much as I can. Diba? Nagbakasyon pa nga siya. Kasi actually, desidido na rin akong kung sakaling hindi siya babalik. Hindi ako kumuha talaga ng iba. Kumuha lang ako ng ka-alternate niya nung nagbakasyon siya sa probinsya. At kung hindi na niya talaga siya babalik sa akin, wala naman ako magagawa kasi wala na siya sa akin. Pero kasi kumontak siya, wala siyang pamasahe pa uwi, pabalik dito. At babalik na daw siya dito, mas gusto daw niya dito. So pinabalik ko siya. Kaya siyang tumigil yung tindera na ko sa kanya, substitute ko sa kanya. Kasi hinintay ko pa siya. Ganun ko siya tinrato at inalagaan. Ganun ko inano. At ni-raise na already ang kanyang sahod. Pagkaalis pa lang ni Jody noon, ni-raise ko na siya ng 9K. Libre lahat, libre pagkain. Libre, pwedeng mag-advance, pwedeng kumuha ng items sa tindahan kung hindi pa babayaran. And some little things and favors, may bonus pa yan. Kapag kaya na napagod, nag-overtime. May bonus pa yan. Inaabutan ko yan ng 200, 100, 150, mas madalas 200. At tuwing sasahod ako sa YouTube, lagi ko yung binibigyan ng extra. Ganun. Pera pa yung mga anak niya. Hindi ko po sinusumbat. Alam ko makaka-relate ang mga kapwa ko, tindero-tindera ng mga amo. Binibigay mo na yung isa, gusto pang hatakin yung isa. So, the bottom line is, kaya ko siya inalis. Kasi, ang reason po kaya natin pinatawag si Angie, kaya natin pinabalik si Angie, hindi para kapalit niya, kundi para katuwang niya, nang sa ganun, kapag kailangan naming umalis sa umaga, hindi na namin siya kailangan pang papasukin ng maaga at mag-i-straight ng pasok. Kasi pang hapon po ang schedule niya. So yun ang reason nun, para si Angie sa umaga, siya ang sa hapon, kami ang tandem. Si Angie at si Daddy ang tandem sa umaga. Hindi na siya naghahawak ng mga hugasin. Si Angie po, kay Angie ko binigay na trabaho yon. However, pagdating po sa sahod, pinantay ko sila. Why? Kasi yung bibigay ko kay Angie, tiwala, assistant, at yung mga extra trabaho niya na binibigay ko sa kanya. Yung mga extra oras na kaya sinabi ko 9K. Kasi po, maging 10 man si Ana, hindi magiging katumbas ni Angie. Napakalayo. Ganun po. Ganun po yung kung paano ko siya i-rate at i-compare. Kung magko-compare ako. Diba? So, I think Angie deserves a 9K salary. Libre lahat. Maliban lang sa kanyang mga toothpaste, sabon, shampoo, ganyan. Yun lang ang hindi libre. Pero the rest, pagkain, tulugan, merienda, libre yan. Now,
Napuno na ako kasi nung siguro 3 days ago, nagsabi siya na magpapahinga daw siya. Nag-ano siya. So sabi ko, Ate Ana, sabihin mo. Ako kasi guys, lagi ko sinasabi sa kanila, kung hindi nyo kaya ng magtrabaho at magiging problema lang na dadalhin nyo dito sa tindahan ang bigat ng ano nyo, bigat ng mga problema nyo sa buhay, ng mga pinagdadaanan nyo, magsabi kayo kaysa maapektuhan. No? So, yung naiinis ako, yung sinabihan mo na nga, hindi pa formal. Yung tipong parang barkada ka lang na sinabihan, Mami, ganyan, ganyan, ganyan. So, napraning ako, nagpantig ang utak ko. Sabi ko, kung magre-resign ka, magpapahinga ka, sabihin mo kung ano. Kasi ang rules ko dito, kung aalis ka, hindi naman kita pinapaalis. Kung aalis ka, hintayin mong may kapalit ka. Yun ang rules ko dito. Pero siya, yung dating niya, na ba parang, kinuha nga kita ng Angie para maging katuwang mo eh. Tapos, magtitiradahan ako ng mga ganong salita. Parang pagmamalakihan ako na parang hahabulin kita. Sa totoo lang, kabitaw-bitaw na. Pero, naaawa ako sa pamumuhay meron ka. That is why I keep you. And yung attitude na lang yung pinangahawakan ko. Kasi yung quality ng work, wala na eh. Hindi na ganoon. Although, nakikita ko naman, she's trying her best. At na-appreciate yun. Kasi nasa mata ko lang yan eh. Nasa isip ko lang yan, nasa mata ko lang yan. Nakikita ko lahat yan. No? And one time, nire-rewardan ko. Or one day, I mean. And one day, nire-rewardan ko yung mga efforts mo. And then so, okay. Sinasagot ko na siya. Sabi ko, Ate Ana, kung mag-ano ka, magre-resign ka, mag-ano ka, gano'n. Mag-resign ka na kung magpapahinga ka ng matagal at hindi namin alam kung kailan ka dadating. Nasa negosyo tayo, maudlot ang operations, pati schedule ko kasi, di ba? Kasi ang plano ko na lumabas na para mag-dishwashing Dahil nga dalawa na sila dito, siguro sapat na yon para matingnan ng mabuti ang tinhanap buhay habang wala kami ng daddy. Kasi I don't know kung ilang oras ang aabutin namin sa daan. Kasi pag nag-field ako, pag nagtrabaho ako, dire-diretso talaga. Hanggat kaya ko, hanggat may oras. So, willing ako magpasahod ng 2 empleyadong 9K each ang kanilang sahod na libre pagkain at merienda. Just to make sure na everything is going to be all right when me and Daddy Park is gone for dishwashing field business. So, napraning ako. Kasi, kung nagsasalita kasi siya ng ganoon, nagpaparinig siya ng ganoon, ibig sabihin, I cannot rely on her. I cannot depend on her. Anytime, aalis siya. Anytime, iiwan niya ako. Hindi ko alam kung saan niya hinuhugot yun. Na kaya nga kinuha si Angie para katuwang niya. Wala naman siya masasabi kay Angie. Kasi naubos pa nga trabaho niya. Nabawasan pa nga trabaho niya. Siya na nga lang naghahanap kung ano patatrabahuhin niya pag pumasok siya. Kasi pag dumating siya, reglado na lahat. Pag may pinamimili kami, tulad na nag-delivery, tapos agad ang mga trabaho. Kung kami lang dalawa yun, yung isang truck na dineliver nila Kuya Joseph, baka 3 days, di pa kami matapos. Sa bagal niya. Sa hirap ng mata niya. Pinasalaminan mo, hindi ginagamit yung salamin. Libreng salamin, pinasalaminan ko. So, ika nga ni Daddy, you do too much favor to her. Samantalang si Daddy nga yung nag-decide dati na wag mong tanggalin kasi gusto ko na siyang tanggalin nung nagkaroon siya ng kalokohan dito. No? So, I cannot just elaborate kung ano yung kalokohan niya, pero kung ano yung nasa isip niyo, yun na yun. Hindi mapagkakatiwalaan. Yun na yun. Na kaya lang din ako naging okay kasi bumili nga ako ng mga CCTV. Ilan ang CCTV namin dito? 1, 2, 3, 4. 4 yan. Para siya lang ang bantayan. Ganun katindi. At saka customer na din. Pero siya yung first priority. Ito nakatapat sa kaha, yung isa nakatapat sa counter dun sa harap, yung isa nakatapat sa customer. Lahat yon para sa kanya. Hindi priority pa yung customer. Imagine that. Napakahirap. Naiwanan mo ang isang negosyo mo pag aalis ka. Hindi ka ganun kakampante. Unless may kasama ang anak ko. Gano'n lang yung anak ko, madaling masalisihan yan. Kasi tiwala din yan sa kasama niya. Kasi ako, akala ng mga anak ko, tiwala kasi ako Although, binubulungan ko ang mga anak ko. Hawakan nyo ang kaha. Hindi yung cellphone kayo ng cellphone, tingnan nyo ang ating empleyado. And then, nung namimili kami nila Angie sa, pinag-uusapan namin. Sabi nga ni Angie, baka ate, gusto lang talaga magpahinga ni Ate Ana. Bigyan natin ng 1 buwan. Or kaya naman, bigyan mo ng linggo-linggong day off. Kasi handito na ako, kahit paano, makapag-day off na siya. Ganun pa yung inisip ni Angie. Doon kasi ako nasaktan Yung nag-concern pa si Angie sa kasama niya, para lang makapagpahinga. Tapos titiradahan ako ng mga kung ano-ano. Kagabi, busy kami. Biglang, Mami ako sa January magpahinga ako kasi napapagod na ako, tsaka tinatamad na ako magtrabaho. Literal, ganun yung salita niya. Ikaw ba, tama bang sinasabi mo at pinangangalandakan mo yon? Tinatamad na pala napapagod na pala Magsabi ng maayos.
Kaya nga may opisina, kaya nga may privacy, para mag-usap. 'Di ba? So nagpantig na talaga yung tenga ko. And so hinintay ko lang humupa yung mga customer. Kinausap ko siya dito. Hindi yung quality of your work ay hindi nakatanggap-tanggap, pero na hindi kita binibitawan. Ugali na lang yung pinanghawakan ko sa'yo. Binitawan mo pa yung ugali mo na yun. Anong nangyayari sa'yo? Ba't nagiging ganyan ka? Nakakabastos ka na. Sabi niya, nagjo-joke lang din siya. Well, hindi ako nagbibiro. Ilagay mo sa ayos ang biro mo. Ipaiintindi ko lang sa'yo, ako pa rin ang boss mo, ako pa rin ang nagpapasahod sa'yo, at ikaw ang empleyado ko. Just to make it clear. Not para pagmalakihan siya na mas mataas ako sa kanya, but to set the boundaries. Na may boundaries. At respeto ang kailangan ko. Huwag niya na akong tingnan doon sa mga nagawa ko para sa kanya. Yun na lang, mag-set na lang ng boundaries na respeto man lang kahit aalis ka na. At nagde-decide ka ng sarili mo kung ano gusto mong gawin. Na hindi ka na ang usapan, pag umalis, may kapalit. Eh siya, nag-decide agad siya sa sarili niya. Parang di mo na siya mapipigilan. Di pinaaga na natin. Kasi ano pang na nagsalita na siya ng ganun. Sa mga susunod na araw, malatang-malata na siya. Malata na nga siya ng 2 days after ng diskusyon namin eh. Binigyan ko siya ng ultimatum eh. Pagka nagpahinga ka, ka, hindi kami maghihintay sa'yo. Nasa negosyo kami, mag-resign ka na lang. Kung babalik ka, sabihin mo lang. Eh, ang daddy, nung sinabi ko yun sa daddy, hindi. Once resigned, hindi na siya makababalik dito. Dahil too much na yung binigay natin sa kanyang pabor. Dahil ang kakampi niya noon, daddy eh. Dahil ako tatanggalin ko na siya. Ang daddy, hindi eh. Nag-set up na lang kami ng camera eh. Ganon katindi. So, kaya, pina-last day ko na siya kagabi. Pero pinaintindi ko sa kanya kung ano ang nararamdaman ko. Na masakit sa akin, maghihiwalay kami ng ganon. Dahil dapat hindi ganon eh. Kung sana kinakausap lang niya ako ng maayos. Masyado na naging kampante na kung parang dating pagmamalakihan mo ako, hahabulin kita. Hindi. Even kay Angie sinabi ko, huwag niyo akong pagmamalakihan. Magsabi kayo kung ayaw niyo na, kung hindi niyo na ako kailangan. Kasi nung kailangan niyo ng trabaho, tinanggap ko kayo ng maayos. Nung nangangailangan kayo, tinulungan ko kayo. Sana ako, yung konting respeto, na pag ayaw niyo na, sikapin niyo naman na sana may kapalit kayo bago kayo mawala. Dahil alam niyong mahirap. Tama po ba ako? Mali bilang amo. And, for the last, may advance sa akin si Ann eh. For the last. Isa pa doon sa mga favors minsan, may mga nasisira, may mga maling pagsusukli, lahat may mga kapalpakan, hindi ko charge. Nagagalit lang ako pero hindi ko kinakaltasan. Dahil ano pa sasahurin? Lagi na nga lang advance. Naaawa ako. Ako nagsasuffer. And then, nung mga panahon na kailangan niya ako, hindi naman maikakalang medyo umokay ang kanyang financial status mula nung naging sa akin siya. Pero kinakabahan ako palagi. Kapag kayong alam kong parang well-off siya, kinakabahan ako palagi. Kasi alam ko kung gaano lang kinikita ng asawa niya. Alam ko yung lahat ng I've been there. I know that yung mga kung ano lang yung income na pumapasok sa inyo. Kaya nagtataka ko. Pero hindi pa rin ako kumibo. And anuman pa, hindi ko kawalan yun. Hindi ko kawalan kasi I did my best bilang kaibigan, bilang amo, bilang kapwa nanay. I did my best at alam niya yon. At kung darating sa panahon, sabi ko nga, wag lang akong makaririnig dyan. Dahil pag may narinig ako na may sinabi kang hindi maganda sa akin at hindi totoo, maglalabas din ako ng sarili kong sasabihin tungkol sa'yo. And I don't think so. Everybody will accept you sa ginawa mo sa akin. As much as possible, I keep it. Yun lang. So, I made this vlog to make it clarify, to make myself clear here dahil napakarami naming customer na tiyak, na magtatanong, tiyak, na magkakyaw what's going on. Kasi na-attach na din sila kay Ate Ana. Sanay sila ng Ate Ana. So, I do hope mga customers ko na nakikita ako, na akala nila ako lang masama kasi ako yung mabunganga. Kayo na po yung bahalang maghusga. I did my best, more than my very best. Sa lahat ng naging empleyado ko, si Ate Ana lang ang nakadama ng full support ko beyond sa usaping trabaho. Kasi Angie, dinaranasan ni Angie sa akin yan. Naranasan niya, but hindi katulad to the extent na katulad na kay Ate Ana. Na tipong motor, mababatak na, sinalo mo pa. Hindi na lang ako magsasalita, guys. Ganon ako katanga. Ganon. Hindi ko nga alam kung tawag doon mabait eh. Kaya pag sinasabihan ng mga tao, mabait ako, hindi.
Ganun ako katanga. This is Mami Park and this is Team Park. Fighting. Bye!